Sinasabing ang kasaysayan ay hindi isang tuwid na linya, kundi isang bilog na paulit-ulit na bumabalik. Ngunit paano kung ang taong 2026 ang siyang dulo ng bilog na yon? Isipin mo ang isang mundo kung saan ang mga kaganapan ay naisulat na 500 taon na ang nakalilipas. 2 tao na nabuhay sa magkaibang panahon. Isang Pranses na manggagamot noong ika-16 na siglo at isang bulag na mistika mula sa Bulgaria. Ang nag-iwan ng mga babala na tila nagtatagpo sa isang madilim na punto para sa taong 2026. Isang pandaigdigang tunggalian na uubos sa populasyon, isang pagbabago sa ekonomiya na magpapabagsak sa mga dambuhalang bansa, at isang tuklas sa siyensya na magpapabago sa definisyon ng pagiging tao. Bago mo sabihin coincidence lang ang lahat, pakinggan mo muna ang mga detalyeng hindi binabanggit sa mainstream media. Si Michel de Nostredame, o mas kilala bilang Nostradamus, ay nag-iwan ng mga talinghaga na tinatawag na quatrains. Sa kanyang librong Les Prophéties, may mga linyang tumutukoy sa isang Great War na magaganap sa kalagitnaan ng dekadang ito. Binanggit niya ang isang labanan sa karagatan at ang pag-usbong ng isang Red Adversary. Maraming eksperto ang nagsasabing ito ay hindi lamang tungkol sa kulay, kundi tungkol sa ideolohiya at lokasyon. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea at Taiwan Strait, ito na ba ang tinutukoy niyang apoy na magmumula sa silangan? Sa loob ng ilang siglo, marami na ang nagtangkang basagin ang code ni Nostradamus. At sa bawat pagkakataon na ang mundo ay nasa bingit ng krisis, ang kanyang mga salita ay tila nagiging malinaw at nakakakilabot. Ay binanggit din si Nostradamus na pagbagsak ng isang lumang kaharian at ang pag-upo ng isang leader na hindi inaasahan. Sa gitna ng krisis sa ekonomiya ng Europa at ang patuloy na pagbabago sa liderato ng mga malalakas na bansa, ang 2026 ba ang taon kung saan tuluyang guguho ang tradisyonal na kapangyarihan sa kanluran? Isipin ninyo ang epekto nito sa buong mundo. Ang pagbagsak ng isang imperyo ay palaging nagdadala ng kaguluhan sa mga bansang umaasa rito. Ang bawat quatrain ni Nostradamus ay tila isang babala na ang kapayapaan ay isang pansamantalang estado lamang. At ang 2026 ay maaring ang oras ng paniningil ng tadhana. Kung si Nostradamus ay gumamit ng talinghaga, si Baba Vanga naman ay direktang tumatama sa puso. Sinasabing 85% ng kanyang mga hula ay nagkatotoo, mula sa trahedya ng 9/11 hanggang sa pagtaas ng presyo ng langis at maging ang pag-usbong ng malalaking sakit sa mundo. Ayon sa mga interpretasyon sa hula ni Vanga, ang taong 2025 hanggang 2026 ang magiging simula ng isang malaking krisis sa Europa na magreresulta sa pagkaubos ng populasyon sa ilang bahagi nito. Hindi ba't ito ay nakakakilabot na konektado sa lumalalang tensyon sa pagitan ng malalakas na bansa sa kasalukuyan? Ang kanyang mga pangitain ay hindi lamang tungkol sa giyera, kundi tungkol sa unti-unting paghina ng moralidad at pagkakaisa ng tao. Sabi rin ni Vanga, ang ginto ay magiging abo at ang papel ay magiging walang silbi. Sa pag-usbong ng Artificial Intelligence at Central Bank Digital Currencies o CBDC, nakikita na ba natin ang katuparan ng pagbagsak ng perang papel sa 2026? Isang sistema kung saan ang bawat sentimo mo ay kontrolado ng teknolohiya. Ang hulang ito ay nagdudulot ng takot sa marami dahil ang ibig sabihin nito ay ang tuluyang pagkawala ng privacy at kalayaan sa pananalapi. Kung ang lahat ng transaksyon ay digital na, sino ang may hawak ng susi sa iyong kabuhayan? Ito ay isa sa mga pinakamalaking tanong na kailangan nating harapin habang papalapit ang 2026. Dito tayo dapat kabahan kapag ang dalawang magkaibang propeta ay itinuro ang iisang kaganapan. Pareho silang nagbabala tungkol sa pagwawala ng kalikasan.
Ang taong 2026 ay inaasahang maging peak ng solar cycles, ang tinatawag na solar maximum, na maaaring magdulot ng malawakang power grid failures at pagkasira ng mga satellite. Isipin mo ang mundo na walang internet, walang kuryente, at walang komunikasyon sa loob ng mahabang panahon. Ito ba ang tinutukoy nilang kadiliman na babalot sa mundo? Ang pagdepende natin sa teknolohiya ay maaaring maging mitsa ng ating sariling pagbagsak kapag ang kalikasan na ang nagsalita. Mayroon ding babala tungkol sa isang biological discovery, isang bagong virus o marahil ay isang lunas na hindi dapat sana natuklasan ng tao. Sinasabi sa mga hula na sa taong 2026, ang siyensya ay hahantong sa isang hangganan na hindi dapat tawirin. Ang paglalaro sa DNA at ang paglikha ng mga bagay na labas sa natural na kaayusan ay maaaring magdala ng hindi inaasahang resulta. Ngunit bilang mga mapanuring manunood ng Holy Tales TV, kailangan nating itanong, ito ba ay tunay na hula o isang babala lamang para magbago tayo? Ang bawat teknolohiya ay may dalawang mukha at sa 2026 maaaring makita natin ang pinakamadilim na bahagi nito. Ngunit hindi lahat ng hula ay tungkol sa takot. May mga bahagi rin sa mga hula ni Vanga na nagsasabing sa gitna ng kadiliman may lilitaw na bagong pag-asa. Isang bagong enerhiya o paraan ng pamumuhay na magliligtas sa sangkatauhan mula sa tuluyang pagkasira. Ang 2026 ay maaaring maging taon ng Great Transition. Ang tanong ay kung handa ba tayong iwanan ang ating mga lumang gawi para yakapin ang isang mas maayos at mas espiritual na pamumuhay. Ang kasaysayan ay puno ng mga sibilisasyong bumagsak dahil sa kapalaluan. At ang mga propetang ito ay tila nagsisilbing mga guwardiya na sumisigaw sa gabi para gisingin tayo. Sa kabila ng lahat, bilang mga mapanuring tao, kailangan nating balansehin ang ating pananaw. Marami sa mga sulat ni Nostradamus ay sadyang malabo para magkasya sa anumang panahon, habang si Baba Vanga naman ay walang opisyal na kasulatan at ang kanyang mga hula ay madalas na nadaragdagan ng mga sabi-sabi sa internet. Mahalagang suriin natin ang bawat impormasyon at huwag magpadala sa purong takot. Ang takot ay isang mabisang paraan para kontrolin ang tao, ngunit ang kaalaman at paghahanda ay ang susi para manatiling malaya. Sa huli, ang ating mga desisyon sa kasalukuyan ang humuhubog sa ating kinabukasan. Anuman ang mangyari sa 2026, ang mundo ay mabilis na nagbabago at hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati. Ang tunay na layunin ng mga propesiya ay hindi para itakda ang ating kamatayan, kundi para bigyan tayo ng pagkakataong magbago. Gisingin ang ating diwa na maging handa sa ating pamilya, sa pananalapi at higit sa lahat, sa ating espiritual na aspeto. Ang paghahanda ay hindi lamang tungkol sa pag-iimbak ng pagkain, kundi sa pagpapatibay ng ating loob sa harap ng kawalang katiyakan. Sa iyong palagay, handa na ba ang Pilipinas at ang buong mundo sa mga posibleng pagbabagong ito sa 2026? O ito ay isa lamang malaking kwento na lilipas din gaya ng mga hula noong taong 2000 o 2012? Ang kasaysayan ay laging may baong sorpresa at sa loob ng ilang buwan, malalaman natin kung ang 2026 ay simula nga ba ng isang malaking pagsubok o isa lamang ordinaryong taon sa kalendaryo ng tao. Mag-comment ka sa ibaba dahil gusto naming malaman ang inyong saloobin tungkol dito. Salamat sa panonood sa Holy Tales TV. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga kwento at talakayang magbubukas ng inyong isipan. Ako ang inyong lingkod, nagpapaalala na sa gitna ng mga hula at kaganapan, ang pananampalataya at pagkakaisa ang ating magiging pinakamalakas na sandata. Maging mapanuri, maging handa at laging maghanap ng katotohanan. Hanggang sa susunod na episode dito sa Holy Tales TV.